In our human understanding, kapag pinag-uusapan natin ng isang hari, ito ay nakaupo sa isang trono, mayroong kaharian at may mga nakatayong bantay sa tabi niya. And usually may mga tao sa harapan niya na nagpupugay. Ang simbolo ng pagkaupo sa harap ng tao is wisdom o kaalaman, power, and authority. Ang korona ay tanda din ng kanyang karangalan at katalinuhan. Dito sa Pilipinas, noon upang ipakita sa madla ang karangalang nagmula sa talino, pinapatungan ito ng laurel. Sino ba sa atin ang nakakita ng larawan ni Francisco Balagtas? Di ba? Siya ay may suot na animong korona at maging noong araw sa hapag ng kainan ay may upuan sa kabisera or in front. At ito ay natatangi lamang sa may authority sa bahay. Dati, hindi uso ang bilog na table kasi ang tatay ay palaging nakaupo doon sa kabisera. Ang salitang kabisera ay galing sa salitang Espanyol, cabeza, nang ibig sabihin, ulo. Ang ulo ay simbolo ng talino. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Kristo bilang hari. Saint Bonaventure and Blessed Don Scotus started this feast on the 13th century. At noong 1925, ito ay formal na itinatag ni Pope Pius XI. Lalo na noong kapanahunan ng sekularismo, kapitalismo, and political revolutions, because he wanted to point out that there is stability in spite of war and political revolutions, that Christ is the King of Kings. Na sa kabila ng lahat, mayroong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin, si Kristong Hari ng mga hari. Ang tatlong pagbasa ay nakatuon sa paghahari ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay nagpapaliwanag na si Kristo ay hari ng katotohanan. Siya ay pinagbintangan ng mga Hudyo na huwad o mapagpanggap na Mesiyas, mapagkunwari at mapaglinlang. Kaya dinala nila si Jesus kay Pilato upang suriin. Kapag si Jesus ay magsasabi na siya ay hari sa lupa, may kapangyarihang sibil, then he would be judged as guilty and trying to overthrow the human authority. Ito ay walang kapatawaran na masasabi nating hahatulan siya ng kamatayan. Ngunit Jesus speaks the truth na ang kanyang kaharian ay hindi nasa lupa, kundi ito ay nasa langit. He declared that his kingdom was not of this world. Ang kanyang kaharian ay hindi laban sa mga Romano at ang kanyang batas ay hindi base sa batas ng mundo. Kaya Pilate did not know how to respond. And for this, because of Jesus' obedience, humility, he was proclaimed King of all the kings. Kaya the liturgy invites us to reflect. Una, through our baptism, we become king. But this kingship corresponds service. Sa pamamagitan ng binyag tayo ay nakikiisa sa paghahari ni Kristo, lalo tigit sa ating paglilingkod sa kapwa. Pangalawa, we are defenders of Christ. Kaya kahit tayo ay uusigin dahil sa ating pananampalataya, huwag tayong mangamba. Hindi tayo nag-iisa. Kasama palagi natin si Kristo, ang totoong hari ng sanlibutan, haring nagmamahal sa atin. Pangatlo, we offer everything to and for Christ. Dapat isuko natin ang ating buhay kay Kristo dahil siya lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng ating mga puso. Siya lamang ang makakatulong sa atin sa gitna ng ating pagdadalamhati, sa gitna ng ating problema. Alam natin na si Jesus lamang ang ating matatakbuhan at hindi tayo iiwan. Brothers and sisters, Christ's kingship is beyond the kingship of the world. He is the King of the cross. Ang paghahari ni Kristo ay kakaiba o masigit sa kaharian ng tao sa mundo. Siya ay hari ng banal na cross. And the Beatitudes are His laws. At sa kanyang mga batas, ito lamang ang pinakabuod sa lahat. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso't kaluluwa at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Ang kanyang kaharian ay isang kaharian ng katotohanan at buhay. Isang kaharian ng kabanalan at biyaya. Isang kaharian ng karunungan, pag-ibig at kapayapaan. He is a king with a saving and liberating mission to free us from our sins. Pagkaalipin, lalo tigit sa mga bagay na nag-uudyok sa atin
na gumawa ng kasalanan. Upang mabuhay tayo ng matiwasay at maligaya dito sa lupa, kailangang ibigay o isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Mga kapatid, ang batas ni Jesus ay naglalayong hanapin ang nawawala, magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tumatawag at sumusunod o tumatalima sa Kanyang kautusan. At higit sa lahat, mahalin natin ang ating kaaway. Di gaya sa paghahari sa mundong ito, na ang iniisip minsan ay ang kayamanan, seguridad at kasikatan. Si Kristo ay Diyos at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng mundo. He is our universal King and Savior, ang ulo ng ating simbahan. At lahat ang nasa mundo at sa lahat ay sa Kanyang paghahari. Mga kapatid, ang dakilang kapistahang ito ay nagpapaalala sa atin na si Kristo ay hari na nagmamahal, nagpapastol at naglilingkod. Gawin nating sentro ang ating Panginoon sa buhay natin at gawing makabuluhan ang ating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya ng tapat. Huwag isuko ang ating sarili sa mga bagay na makamundo, na maging susi ng pagkakawatak-watak at di pagkakaintindihan. Isuko ang sarili sa totoong hari. Sabi pa nga ni St. Thomas More, I would rather die to submit my life to Christ as my only King rather than living to submit my life to the earthly king. Brothers and sisters, with humility and simplicity, may Jesus, King of the universe, reign in our heart, and we may honor Him as our Lord and King, now and forever.